Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Sa pagpasok pa lamang ng taong 2024 ay nagpakita ng North Korea ng pangil nito laban sa South Korea at sa mga bansang nais silang kalamanin. Maraming mga military threat o pagbabanta ang ginagawa ng Amerika sa mga nakalipas na taon, kaya naman mas pinaigting nila ang pagpapalakas ng kanilang pwersang militar upang maging handa sa kahit anong oras. Ang digmaan umano sa Korean Peninsula ay maaaring magsimula anumang oras dahil sa pangingialam ng ibang mga bansa sa layunin ng North Korea. Dahil sa tila pagkadismaya ng North Korea sa mga naging aksyon ng ibang mga bansa, lalo na ng Amerika, tila nagparamdam din sila sa pamamagitan naman ng pagpapaulan ng mga artillery malapit sa South Korea. Noong Enero lamang, nasa 200 mga bomba ang kanilang pinasabog sa pinagtatalunang border sa pagitan nila at ng South Korea. Ito umano ay parte ng isang drill ng North Korea, subalit mahalata na ito ay tila pagganti sa ginawa namang drill din ng South Korea kasama ang Estados Unidos at Japan. Ang aksyon na ito ng North Korea ay malaking provocation na naman sa Korean Peninsula upang pagsimulan nito ng kaguluhan at tuluyang pagkawasak ng relasyon ng South at North Korea. Formal nang ipinahayag ng North Korea na puputulin na nila ang lahat ng mga kalsada at mga riles na nag-uugnay sa kanila sa South Korea. Ito ay upang ganap na maghiwalay na ang dalawang bansa. Sinabi ni North Korea na mas patitibayin pa nila ang kanilang depensa at haharangin ang kanilang border sa South Korea. Ito ay dahil na din sa lumalalang tensyon sa rehiyon. Ginawa ito ng North Korea dahil umano sa maaaring digmaan na magaganap anumang oras, bunsod pa din ang ginagawang mga exercises ng South Korea at pagpapakita nila ng kanilang lakas sa Korean Peninsula. Malaking banta din para sa kanila ang presensya ng mga nuclear assets ng Estados Unidos sa South Korea. Ayon mismo kay North Korean leader Kim Jong-un noong taong 2023 na wala na siyang kaplano-planong pag-isahin pa ang North at South Korea. Wala na umano ito sa kanyang hinagap. Pinapalis din niya ang lahat ng klase ng pahayag sa internet man o sa mga pahayagan tungkol sa unity o muling pagkakaisa ng North at South Korea dahil kahit umano sa kanyang panaginip ay hinding-hindi na ito mangyayari. Marami ang naniniwala na hinihintay lamang umano ng Pyongyang ang magiging resulta ng US election bago sila muling gumawa ng panibagong aksyon. Pero bukod dito, tila nagpakita na din ng suporta ang North Korea sa Russia dahil sa pagpapadala nila ng kanilang mga sundalo bilang magiging katulong ng mga Russian soldiers ni Vladimir Putin. Noong nakaraang linggo lamang ay pinaulanan ng Ukraine ang Donetsk na bahagi ng Russia ng mga missiles. Ilan sa kanilang mga sundalo sa nangyaring pag-ataking iyon ang nasuwi. Subalit ang mas nakakagulat ay hindi umano mga Russians ang mga sundalong nasuwi bunsod ng pag-atake kundi mga North Korean soldiers. Tila nagaganap na ang pinirmahang kasunduan sa pagitan ng Pyongyang at Moscow noong nakaraang Hunyo. Nangako ang dalawang bansa na susuportahan nila ang bawat bansa pagdating sa puwersang militar. Sa katunayan, ang mga armas ng North Korea ay kasalukuyan na ngayong ginagamit ng mga Russian soldiers sa pakikipagdigma nila sa bansang Ukraine. Pero sa ngayon, maging ang mga sundalo ng North Korea ay naroroon na rin sa mismong lugar kung saan nagaganap ang bakbakan at isa na din sila sa nakikipaglaban para sa Russia. Pero saan nga ba ito hahantong? Sa naganap na kaarawan ni Vladimir Putin na Pangulo ng Russia noong isang araw lamang, bumuhos ang maraming pagbati at mensahe sa lider mula sa iba't ibang mga kilalang personalidad. Subalit ang maituturing na pinaka-espesyal na mensahe noong araw na iyon para kay Putin ay ang galing sa Pangulo ng North Korea na si Kim Jong-un. Binanggit pa niya sa kanyang mensahe na ang relasyon sa pagitan ng North Korea at Russia ay yaakyat pa sa next level. Kabilang na nga dito ang pagsuporta ng North Korea sa pagpapadala ng kanilang mga mismong mga sundalo upang tulungan ng Russia laban sa Ukraine. Ayon mismo sa South Korea, nagpadala nga talaga ang North Korea ng kanilang mga sundalo sa Ukraine upang maging katulong ng mga sundalo ng Russia laban sa puwersa ng Ukraine. Mula ito mismo sa Defense Minister ng Seoul sa South Korea.
Noong 3 ng Oktubre, sa ginawang pag-atake ng Ukraine sa Donetsk, iniulat mismo ng South Korea na 6 sa mga nasawi doon ay mga North Korean officers. Ito din ang lumabas na ulat noon mula sa Ukraine media. Dahil dito, tila totoo na nga ang sinabi ng dalawang bansa na ang kanilang relasyon ay mas umakyat pa sa mas mataas na level. Noong nakaraang Hunyo, lumapag si Putin sa Pyongyang. Ito ang pinakauna niyang pagbisita sa naturang bansa matapos ang halos 24 na taon. Talaga namang higit pa sa isang celebrity ang ginawang pagsalubong sa kanya doon. Noong nakaraang taon naman, si Kim Jong-un ay bumisita sa bansang Russia. Ang pagpapalakas ng alyansa ng mga bansang ito ay malaki pa rin ang kaugnayan sa nagaganap ngayong bakbakan sa pagitan ng Russia at ng Ukraine. Nawala kasi ng suporta si Putin mula sa mga bansang nasa West at kailangan niya ng mga bagong bansa na susuporta sa kanya. At ang North Korea ang kanilang nakikitang pinakamahusay na maaari nilang maging bagong kakampi laban sa Ukraine. Ang relasyon ng dalawang bansang ito ay nagugat maraming dekada na ang nakakalipas. Nagsimula ito noong mga 1950s na pinangunahan ng lolo ni Kim Jong-un na si Kim Il-sung. Mula noon ay mas lalo nang yumabong ang ugnayan ng dalawang bansa at sa kasalukuyan ang relasyon na ito ay mas naging moderno at matibay. Sa katunayan ay nagpirmahan ng dalawang bansa upang mas mapatibay pa ang relasyong ito. Gaya na lamang ng kasunduan nila pagdating sa puwersang militar, nangako ang dalawang bansa na mag-share sila ng mga military technologies at ipinangako din ni Vladimir Putin na susuportahan niya ang North Korea sa oras na may mga umatake dito. Sa ngayon, ang mga armas ng North Korea ay may malaking tulong na sa mga sundalo ng Russia laban sa Ukraine. Idineploy na din ng Russia ang mga missiles ng North Korea sa Ukraine at sa ngayon ay pati ang mga sundalo ng Pyongyang ay naroon na rin sa Ukraine upang suportahan ng Russia. Makikita na ang dalawang bansang ito ay tila mag-best friend subalit mahalata na parehong ang mga bansang ito ay may isang layunin at yun ay ang kalabanin ng bansang Estados Unidos. Para kay Vladimir Putin, may tuturing nilang bagong kakampi ang North Korea na supplier din nila ng mga armas at mga sundalo. Para naman kay Kim Jong-un, malaki ang magiging tulong ng Russia upang mas maimodernisa pa nila ang kanilang military technology. Para sa West, ang bagong alyansa na ito ng North Korea ay isang malaking banta, lalo pa ngayon na ang mismong mga sundalo ng North Korea ang nakikipaglaban na para sa mga Ruso sa Ukraine. Subalit hindi pa din nakakasiguro ang marami kung hanggang saan ang magiging pagsuportang ito ng Pyongyang sa Moscow. Kilala ang bansang North Korea na mahigpit na kaalyado din ng bansang China. Malaki ang tulong ng China kay Kim Jong-un lalo pat dahil sa China kaya maganda ngayon ang ekonomiya ng North Korea. Nagbabala din noon ng North Korea na handa nilang tulungan ng China kung sakaling magkaroon ng kaguluhan sa pagitan nila at ng bansang Taiwan. Sa katunayan, noong nakaraang buwan lamang ay nagkaroon ng pagpupulong ang North Korea at China na may layunin na mas pagtibayin pa ang kanilang bilateral relations. Kasunod nito ang pagpapalawak ng North Korea ng kanilang diplomatikong pakipag-ugnayan sa ibang bansa matapos ang COVID-19 lockdown. Nakipagpulong si Kim Song-nam ng North Korea, isang kahaliling miyembro ng Political Bureau at Direktor ng International Department ng Central Committee sa namumuno sa katawan ng Chinese Communist Party na si Liu Jianchao. Tulad ng China, ang North Korea ay may nais ding patunayan at kayang gawin ang lahat, mapanindigan lamang nila ito. Ang North Korea na kilalang isang nuclear-powered na bansa ay tila hindi natatakot sa maaari nilang sapitin kung ipagpapatuloy nila ang kanilang mga gawain na nagdudulot ng takot sa mga residente ng South Korea. Ang North Korea ay isa sa mga pinaka-nagsasariling bansa sa buong mundo, kaya naman hindi basta-basta nakakapasok dito ang sino man nang walang pahintulot o kaukulang permiso mula sa mismong presidente nito. Pero sa mga lumipas na taon, naging aktibo ang bansang ito sa mga kaganapan sa mundo, lalo na sa mga bansang nasa Afrika. Ang pinakaunang pangulo ng North Korea na si Kim Il-sung ay isang anti-imperialist. Sinanay niya ang mga revolusyonaryo at mga gerila noon. Napaganda niya ang relasyon ng kanyang bansa tulad na lamang sa Angola at Uganda mula pa noong dekada 70. Ang mga bansang ito ay may solidong ugnayan at relasyon sa North Korea mula pa noong mga taong iyon at gaya ng mga tunay na magkaibigan ay nariyan ng give and take relationship. Mula sa military corporation at bentahan ng mga armas hanggang sa mga dambuhalang proyektong pang-infrastruktura.
Kahit kanino mo man atay tanong, sa tuwing nababanggit ang bansang North Korea, walang ibang pumapasok sa isip ng marami kundi ang mga salitang mahigpit, walang kalayaan at nakakatakot. Kakibat naman ito ay ang pangalan ni Kim Jong-un na kanilang presidente na siya pang mas lalong sumisindak sa mga tao ng North Korea dahil sa patakaran nito na napakahigpit at walang lusot. Ang lagi nitong nakasimangot na mukha at tila nanlilisik na mga mata ang mas lalo pang kinatatakutan ng kanyang mga mamamayan at ng ibang mga tao sa iba't ibang panig ng mundo. Sa pamamagitan ng alyansa ng tatlong malalakas na bansang ito, malaking banta ito para sa seguridad ng kanilang mga itinuturing na kalaban at kaaway, lalong-lalo na para sa bansang Estados Unidos. Mula pa man kasi noon ay isa na ang layunin ng tatlong bansang ito at yun ay ang magkaisa upang mapabagsak ang Amerika. Subalit hindi sila nagtatagumpay dahil na din sa bato ang kanilang binabangga at mahirap kalabanin ng bansang itinuturing na pinakamalakas sa kahit anong aspeto sa buong mundo.